Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng kulturang kinahuhumalingan ng mga tao sa online world. Halos lahat ay nakatutok sa kani-kanilang cellphone. Sa gitna ng ganitong eksena, makikita natin ang isang binatang si Lee na gumagamit ng online shopping platform na Target, isang website para sa bentahan ng second-hand na gamit. Ipinadala niya ang kanyang address sa isang babaeng seller. Kahit hindi niya ito personal na kilala, balak pala niyang ibenta ang lumang laptop sa nasabing seller. Pagkatapos nito, lilipat ang eksena sa pangunahing karakter na si Soo-hyun, isang office manager sa isang business firm. Galit siyang pinapagalitan ang mga laborer dahil pumalpak ang kanilang trabaho. Dahil dito siya naman ang pinagsabihan ni Kim at pinagawa pa ng labor work, dito rin ipinakita na mailihim na pagtingin si Kim kay Soo-hyun. Sa oras ng tanghalian, napag-usapan ni na Soo-hyun at ng kanyang katrabahong si Do-ju ang nasirang washing machine ni Soo-hyun dahil gipit siya sa pera. Iminungkahi ni Do-ju na gamitin ang Target website dahil doon ay makakabili siya ng murang second-hand na washing machine. Samantala, si Lee na nakita natin sa simula ay nakatanggap ng mensahe mula sa babaeng seller na kausap niya. Sinabi nitong ang kapatid na lalaki nito ang kukuha ng laptop. Ilang sandali lang ay may misteryosong lalaking dumating sa pintuan ni Lee at walang awang pinagsasaksak siya hanggang sa mamatay. Doon mabubunyag na ang lalaking iyon ay isang serial killer na pumipili ng kanyang mga biktima gamit ang Target website. Matapos ang krimen, in-upload ng killer ang mga gamit ni Lee sa Target para pagkakitaan. Dito rin ipinakita na modus niya ang magpanggap munang buyer, manghingi o mang-extort ng pera, at kalaunan ay patayin ang kanyang biktima. Hindi nagtagal at naging target din si Soo-hyun. Habang gumagamit siya ng Target, ay nakakita siya ng second-hand na washing machine at nakipagtransaksyon sa may-ari nito. Ngunit nang maikabit na ang makina sa kanyang bahay, ay lumabas na sira pala ito at halos bulok na. Galit na galit si Soo-hyun, kaya sinubukan niyang tawagan ang seller pero hindi ito sumasagot. Dahil dito nagtungo siya sa police station upang magsampa ng reklamo laban sa inaakala niyang scammer. Sa istasyon ng pulis, itinuring ni na detective na at detective Joe na maliit na kaso lamang ito, ngunit nangako silang hulihin nila ang scammer. Pagbalik ni Soo-hyun sa bahay ay masusing inimbestigahan niya ang profile ng seller ng washing machine. At doon niya nakita ang lumang laptop ni Lee na naunang pinaslang. Ibig sabihin ang taong nagbenta ng washing machine ay siya ring serial killer. Dahil hindi niya alam ang totoong pagkakakilanlan ng seller, nagkomento si Soo-hyun sa online profile nito at binalaan ang ibang tao na huwag magpadala ng pera dahil isa itong scammer. Sinabi rin niyang nakapagsampa na siya ng report laban dito. Ngunit agad itong nalaman ng serial killer. Lumalabas na mayroon siyang kumpletong hacking system, kaya niyang kunin ang lahat ng online na detalye tungkol kay Soo-hyun. Kinabukasan sa opisina, napansin ni Soo-hyun na halos kapareho ng estilo ng pananalita ng scammer si Kim, kaya nagsimula siyang maghinalang ito ang salarin. Maya-maya ay sunod-sunod na scam calls at mensahe mula sa mga hindi kilalang tao ang natanggap niya. Tuloy-tuloy ang pagtunog ng kanyang telepono dahil ninakaw ng serial killer ang kanyang personal na impormasyon at ipinost ito sa iba't ibang website upang umorder ng kung ano-anong produkto. Para lalong guluhin siya, nang gabing iyon ay maraming delivery riders ang dumating sa kanyang bahay. Doon naisip ni Soo-hyun na alam na ng scammer ang kanyang address. Kinabukasan, bago siya pumasok sa opisina ay nag-iwan siya ng sulat sa pintuan na nagsasabing huwag nang maghatid ng anumang delivery sa kanyang bahay dahil mahuhuli sila ng pulis. Dahil pakiramdam niya ay sobra na ang ginagawa ng scammer, bumalik siya sa police station at iginiit na bilisan na nila ang investigasyon. Tiniyak naman ng mga detective na patuloy silang nagtatrabaho sa kaso. Nang gabing iyon ay bumisita si Do-ju sa bahay ni Soo-hyun at bahagyang nalasing. Nang pauwi na si Do-ju ay makikitang minamanmanan na pala siya ng serial killer mula sa malayo. Kinabukasan, isang mekaniko ang dumating sa bahay ni Soo-hyun upang tingnan umano ang water sprinklers, ngunit hindi niya alam na isa na naman itong bagong banta sa kanyang buhay. Nakakapagtaka ang pagdating ng mekaniko dahil hindi naman kailanman nasira ang water sprinklers ni Soo-hyun. Pero hindi niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin at nagtuloy lang siya sa trabaho. Pagsapit ng hapon, nakatanggap siya ng kakaibang mensahe mula sa kanyang kapatid na bigla na lamang humihingi ng pera. Agad niya itong tinawagan ngunit naka-off ang telepono nito. Dito malinaw na ang serial killer ay nagpapanggap bilang kanyang kapatid upang makakuha ng pera mula sa kanya. Kinagabihan, nakarinig si Soo-hyun ng ingay sa may pintuan. Nang tingnan niya ito ay kusang bumukas ang electronic lock. Maya-maya ay may lalaking lumitaw sa harap ng kanyang bahay at tinanong kung siya ba ang babaeng binayaran nito para sa isang pribadong pagkikita. Doon napagtanto ni Soo-hyun na nahack ng scammer ang kanyang electronic lock at nagpapadala na ito ng kung sino-sinong lalaki sa kanyang bahay. Dahil sa matinding takot ay agad siyang tumawag sa mga detective kaya napaatras at tumakas ang lalaki. Ilang sandali pa ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero na nagsasabing, "Darating ako sa loob ng 5 minut." Dahil sa sobrang sindak ay halos mawalan siya ng ulirat at agad siyang nagset ng timer sa loob ng 5 minuto.
eksaktong matapos ang oras ay muling bumukas ng kusa ang pintuan at isa na namang lalaki ang dumating sa kanyang apartment. Ngunit bago pa may masamang mangyari ay dumating si Detective Joe at agad na inaresto ang lalaki. Kinabukasan, nalaman nilang wala ring masamang balak ang naturang lalaki dahil pinapunta lamang siya roon ng isang hindi kilalang tao na nagbigay sa kanya ng address ni Soo-hyun. Nang gabing iyon ay muling nagpadala ng mensahe ang serial killer at diretsahang nagbanta kay Soo-hyun. Sinabi nitong malapit na ang kanyang katapusan dahil nagsasawa na raw itong paglaruan siya. Sa sobrang takot ay agad niyang ipinaalam ito sa pulisya. Matapos ang masusing investigasyon ay natunton ng mga detective ang pinagtataguan ng scammer. Ngunit pagpasok nila sa lugar ay halos wala silang makita maliban sa isang malaking deep freezer sa sulok. Nang buksan nila ito ay nabigla silang lahat dahil nasa loob ang bangkay ni Lee. Dito nila tuluyang naunawaan na hindi simpleng kaso ng panloloko ang kanilang hinahawakan, kundi isang seryosong kaso na sangkot ang isang mapanganib na serial killer. Samantala, nabunyag din na ang lalaking nagkunwaring mekaniko ng water sprinklers sa bahay ni Soo-hyun ay ang mismong killer. Naglagay pala ito ng nakatagong kamera sa loob ng sprinkler upang mabantayan ang bawat galaw niya. Isang gabi ay nakaramdam si Soo-hyun na tila may ibang taong pumasok sa kanyang apartment, kaya siniyasat niya ang buong bahay. Ngunit wala siyang natagpuang kahit sino. Kinabukasan ay sinundan siya ng serial killer hanggang sa kanyang tahanan. Nang gabing iyon naman ay dumating si Kim upang dalawin siya, ngunit hindi niya ito pinapasok dahil pinaghihinalaan niya itong scammer. Sa kabila nito ay pilit na pumasok si Kim na tila nakainom. Dahil sa takot ay mabilis na isinara ni Soo-hyun ang pinto na naging dahilan upang masugatan ang kamay ng lalaki. Makalipas ang ilang sandali ay may napansin siyang kakaiba sa loob ng apartment. Magulo ang mga gamit sa banyo na para bang may bagong naligo roon. Mayroon ding mga kalat na pagkain sa kusina na tila may nagluto kamakailan. Bigla namang bumukas ng kusa ang kanyang computer at may lumabas na mensahe sa screen na nagsasabing, "Maaga kang umuwi ngayon." Sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang nangilabot si Soo-hyun, kaya agad niyang tinawagan ang mga detective. Nang dumating sila at siyasatin ang buong apartment ay wala silang nakitang kahit isang fingerprint. Patunay na napakahusay at maingat ng serial killer sa pagtatago ng kanyang mga bakas. Nagpatuloy ang panggigipit ng tawagan siya ng killer kinabukasan at sabihing alam nito ang lahat ng detalye ng kanyang bank account. Ilang saglit lang ay winidraw nito ang lahat ng pera ni Soo-hyun, kaya halos mabaliw siya sa sama ng loob at desperasyon. Dahil dito ay mas naging seryoso ang mga detective sa kaso. Isang araw ay nagbantay si Detective Joe sa labas ng bahay ni Soo-hyun upang mahuli ang salarin. Ngunit bigla na lamang dumating ang killer at binasag ang bintana ng sasakyan ng detective. Nawalan ng malay si Detective Joe at muntik nang mapatay ng bunutin ng killer ang kanyang kutsilyo. Sa kabutihang palad ay hindi nito natuloy ang pagpatay dahil may narinig itong ingay sa paligid kaya agad itong umatras. Pagkatapos noon ay nagtungo ang killer sa bahay ni Soo-hyun na handang tapusin ang lahat sa gabing iyon. Kasabay nito ay dumating din ang boss ni Soo-hyun upang humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa. Nang makita niya ang killer na nakasuot ng helmet ay inakala niyang mailihim na relasyon si Soo-hyun sa lalaking iyon. Dahil sa selos at galit ay nagsimula siyang insultuhin at pagsalitaan ng masama ang hindi niya kilalang lalaki. Nang hindi niya alam na nakatayo siya sa harap ng isang walang awang mamamatay tao na handang pumatay anumang oras. Narinig ni Kim ang mga salitang binitiwan niya at agad siyang hinarap ng killer. Nauwi ito sa mainit na komprontasyon hanggang sa biglang bumunot ng patalim ang mamamatay tao at walang habas na pinagsasaksak si Kim. Ilang sandali lamang ay bumulagta ito at tuluyang nawala ng buhay. Pagdating ni Soo-hyun sa apartment ay naitago na ng killer ang bangkay at nakapasok na rin ito sa loob ng bahay. Walang kamalay-malay si Soo-hyun kaya naupo lamang siya sa sofa upang magpahinga. Habang nagpapahinga ay may napansin siyang kakaiba. Napatingin siya sa water sprinkler at nakita niyang may kumikislap na ilaw sa loob nito. Dahil dito ay isa-isa niyang sinuri ang lahat ng sprinkler sa apartment at nagsimulang maghinalang may mga nakatagong kamera ang killer sa buong bahay. Ngunit habang ginagawa niya iyon ay may mas nakakatakot pa siyang natuklasan. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang boss na nakatago sa isang sulok. Bago pa siya makapag-isip ay dahan-dahang bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito ay tumambad sa kanya ang serial killer na nakatayo lamang ilang hakbang ang layo. Agad siyang sinugod ng killer at nawalan siya ng malay matapos ang marahas na pag-atake. Kasabay nito ay nagkamalay na si Detective Joe, habang si Detective na naman ay dumating sa lugar. Mabilis nilang natunton ang sasakyan ng killer kung saan bihag si Soo-hyun. Nagkaroon ng habulan sa makikitid na kalsada habang pilit nilang sinusundan ang sasakyan ng kriminal. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtugis ay sinalpok ng isang truck ang kotse ni Detective na. Dahil sa matinding banggaan ay malubha siyang nasugatan, kasabay nito ay tumaob din ang sasakyan ng killer. Kahit sugatan ay nagawa pa ring makatakas ng serial killer at naglaho siya bago pa man siya mahuli. Matapos ang trahedya ay agad na isinugod sa ospital sina Soo-hyun at Detective na. Makalipas ang ilang araw ay nakarecover si Soo-hyun, ngunit hindi naging ganoon kapalad si Detective na. Sa kasamaang palad ay binawian siya ng buhay dahil sa tindi ng kanyang mga pinsala. Nang ibalita ni Detective Joe ang masakit na pangyayari ay labis na nalungkot si Soo-hyun
Pakiramdam niya ay maraming inosenteng tao ang nasawi dahil lamang sa kanya. Pagkatapos makalabas ng ospital ay nagpasya siyang wakasan na ang bangungot na ito. Nakipagtulungan siyang muli kay Detective Joe at bumuo sila ng isang plano upang mailantad ang serial killer. Gumawa sila ng peking profile ng isang babae sa target website at nag-upload ng larawan upang magsilbing pain sa kriminal. Hindi nagtagal ay kumagat ang killer sa patibong at nakipag-ugnayan sa peking account. Nagkasundo silang magkita para sa isang delivery transaction. Nagbalak kayo si Soo-hyun at nagtungo sa lugar ng tagpuan upang isagawa ang plano. Ngunit habang kaharap niya ang scammer ay nakaramdam siya ng kakaiba. Tila nahalata na ng killer ang kanilang bitag. Sa pag-aakalang may problema ay nagpaalam siyang pupunta sa banyo at agad na tumawag kay Detective Joe. Sa kasamaang palad ay nahuli na siya ng killer. Bigla siyang inatake mula sa likuran, nawalan siya ng malay at pagkatapos ay sa pilitang dinala ng kriminal. Dinala siya nito sa isang gusali ng opisina kung saan naghihintay ito sa pagdating ng detective. Makalipas ang ilang oras ay nagkamalay si Soo-hyun at mabilis na nagtago sa balkonahe. Agad niyang ikinandado ang pinto at tumawag kay Detective Joe upang ipaalam ang kanyang kinaroroonan. Ngunit hindi nagtagal ay binasag ng killer ang bintana gamit ang palakol at sinubukang pasukin ang kanyang pinagtataguan. Eksaktong sandaling handa na siyang patayin ay dumating si Detective Joe at agad niyang hinarap ang mamamatay tao. Sumiklab ang isang matinding labanan, kapwa sila nagsaksakan habang desperadong ipinaglalaban ang kanilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan ay nakahanap si Soo-hyun ng isang automatic nail hammer at buong lakas niyang pinatamaan ito sa killer na ibaon ang isang pako sa katawan nito. Ngunit kahit ganoon katinding pinsala ay hindi pa rin bumagsak ang kriminal at muli nitong binalingan si Soo-hyun. Nagkaroon ng mabangis na sagupaan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa halos maipangdikit na ng killer ang kutsilyo sa katawan ni Soo-hyun. Sa tamang oras ay sumugod si Detective Joe mula sa likuran at itinulak ang killer palabas ng balkonahe. Pareho silang bumagsak sa isang sasakyan sa ibaba. Ngunit kahit matindi ang pagkakahulog ay nagpatuloy pa rin ang kanilang pakikipagbuno. Sa mga huling sandali ng laban ay pinigilan ni Soo-hyun ang killer upang hindi ito makagalaw. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Detective Joe na sakalin ang kriminal hanggang sa tuluyan itong mawalan ng hininga. Sa wakas ay natuldukan na rin ang serye ng mga pagpatay at nalutas ang kasong matagal nilang pinaghirapan. Makalipas ang ilang araw ay unti-unting bumalik si Soo-hyun sa kanyang normal na pamumuhay, ngunit hindi na niya malilimutan ang lahat ng nangyari. Dahil natutunan niya kung gaano kadelikado ang online world at kung paano maaaring magtago ang panganib sa likod ng isang simpleng transaksyon sa internet, isang aral na habang buhay niyang dadalhin saan man siya magpunta. Thanks for watching. I-like mo na ito at mag-subscribe para sa marami pang recap.